Sa South Korea, ang mga underground na tubo ng langis ay umaabot sa 1,200 kilometro ang haba. Ang mga krudo ng langis ay pinoproseso ng iba't ibang mga planta, at ipinapadala sa mga syudad gamit ang mga tubo na ito. Ngunit ilan sa mga kawatan ang pasikretong ninanakawan ang mga ito sa pamamagitan ng pag-drill sa mga tubo upang ibenta, at kilala sila bilang moles. Isang criminal boss na nagngangalang Straw ang nagka-interes dito, kaya nag-hire siya ng isang eksperto upang gawin ang trabaho para sa kanya. Gayunpaman, isang lalaking nagngangalang Min Jun ang lumitaw, na nagpapanggap lang na isang dalubhasa. Nang sinubukan niyang gawin ang kaparehong paraan na ginagawa ng mga mole sa pag-drill, pumalpak siya at naging dahilan ng isang malaking tagas. Kalaunan ay sumabog ang warehouse, kung saan nagawang makaligtas ng mga lalaki sa kabila ng pagkasunog ng mga binti ni Min Jun. Pagkalipas lang ng ilang oras, dumating sa lugar ang mga pulis upang suriin ang eksena. Sa sandaling makita ni Officer Mansik ang tubo na dahilan ng pagsabog, agad siyang naghinala na kagagawan ito ng mga mole na kanya nang nakainkwentro noong nasa Intel Division pa siya. Dahil wala nang tiwala sa kanya ang kanyang mga amo, isinikreto niya ang nasabing impormasyon, at sa halip ay humingi siya ng tulong sa kanyang kaibigan na si Sunny, upang magsagawa sila ng sariling investigasyon. Samantala, kinumpronta ni Straw si Daehan, ang mole na nagpadala sa kanya ng pekeng driller, dahil lumalabas na mas mahal pala ang tunay na eksperto. Binugbog siya ni Straw dahil sa panloloko, at inutusan siyang dalhin sa kanya ang tunay na driller. Nagpahintulot ito upang makipagkita si Daehan kay Donnie, na siyang tunay na eksperto sa operasyon. Habang pinag-uusapan nila ang plano, biglang lumitaw sina Sunny at Mansik, na nag-akusa sa kanila bilang may kagagawan sa nangyaring pagsabog. Hiniling nilang makita ang kanilang mga binti, at noong wala silang nakitang mga sugat at marka, nakumpirmang wala silang kasalanan. Maya-maya, sinubukan ni Mansik na balaan ng kanyang amo na aatake muli ang mga moles, ngunit hindi pinansin ang lahat ng kanyang sinasabi. Dahil dito, nagpasya si Mansik na gumawa muli ng sariling hakbang, kung saan kinumbinsin niya si Sunny na tulungan siyang maghanap ng pruweba sa mga kalapit na abandonadong gusali. Samantala, nakipagkita si Donnie kay Straw upang tapusin ang trabaho na hindi nagawa ni Min Jun. Labis na namangha si Straw sa resulta, kaya binanggit niya kay Donnie ang isang mas malaking operasyon na hawak ng isang makapangyarihang sponsor. Kalaunan, nakipagkita si Donnie sa nasabing lalaki, at siya pala si Junwoo, isang mayaman na nagmamay-ari ng planta ng langis. Gusto ni Junwoo na trabahuhin niya ang isang mapanganib na operasyon, at kumuha ng sapat na langis upang mapuno ang mga tangke ng isang pabrika na nakatakdang gibain sa loob ng 50 araw, ibig sabihin ay kailangan matapos ang trabaho sa loob ng 1 buwan. Naniniwala si Donnie na hindi magandang imadali ang trabaho, ngunit nakumbinsi siyang pumayag ni Junwoo matapos sabihin na 1,000,000 ang kabayaran. Ang kanilang pwesto para sa trabaho ay sa basement ng isang hotel, na mananatiling sarado sa dahilan na puno ito ng mga bisita. Naitalaga si Donnie bilang leader ng grupo, na binubuo ni Mr. Nam, isang eksperto sa underground mapping, ang excavator na si Jason, at ang welder na si Min Jun. Habang magtatrabaho sa baba ang grupo, mananatili si Sumin sa front desk ng hotel upang walang ibang taong makapasok. Kung darating man ang mga pulis, pipindutin niya ang alarm upang maalerto ang mga kasama. Natanggap nila ang kalahati sa kanilang bayad, ngunit nalaman nilang mayroon itong kondisyon, na kung may aalis sa hotel bago matapos ang trabaho, mawawalan ng bisa ang kontrata. Kinumpiska ni Straw ang lahat ng kanilang telepono, na siyang tumatayong enforcer ni Junwoo. Sinimulan ng mga lalaki ang kanilang trabaho, habang nagrereklamo sa mabahong amoy na nagmumula sa imburnal. Agad na tumaas ang tensyon sa grupo, dahil naniniwala si Donnie na siya dapat ang masusunod, ngunit kahit papaano ay nirerespeto niya ang kahusayan ni Mr. Nam pagdating sa pagpili ng tamang spot para maghukay. Samantala, inaasikaso ni Junwoo ang isang utang na kinuha niya gamit ang mga stock ng kanyang kumpanya bilang collateral. Sa halip na bayaran ang kanyang utang, palihim siyang kumuha ng 50 milyon mula sa pondo ng kumpanya upang bumili sa mababang halaga, kumbinsido na may magaganap na pagsabog at magbibigay sa kanila ng pagkakataong ibenta ito sa mas mataas na presyo. Pagbalik sa grupo, naging maayos ang kanilang paghuhukay sa tunnel, ngunit nagkaroon sila ng problema nang makainkwentro ng isang deposito na puno ng apog. Dahil sa moisture nito, naging mas delikado ang lugar, kaya naisip ni Mr. Nam na magpalit sila ng ruta. Gayunpaman, sinabi ni Donnie na hindi na sapat ang kanilang oras upang gawin iyon, at hinikayat na idiretso na nila ito.
Nagbunsod ito ng pagtatalo, kaya namagitan si Jason upang pakalmahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na maaari nilang izigzag ang mga support beam para mapanatili ang tamang tibay at katatagan. Habang sinusubukan niyang ipakita ang kanyang ideya, aksidente niyang naputol ang isang kable at tinamaan si Minjun, na agad namang gustong makipagsuntukan. Si Donnie ang nambugbog sa kanya, kung saan inangat niya ang kanyang pantalon upang tingnan ang kanyang binti na may mga marka ng pagkasunog, at nakumpirma niyang siya ang siraulo na sinubukang gayahin siya. Dahil ramdam na niya ang tagumpay, inutusan ni Donnie ang lahat na bumalik sa trabaho. Uminom sandali si Mr. Nam ng ilan sa kanyang pills, kung saan sinubukang manghingi ni Jason, ngunit tumanggi ito dahil masyadong mahal ang mga gamot. Kalaunan sa kanilang paghuhukay, nakatagpo ng grupo ang solidong pader sa dulo ng tunnel. Posibleng mabasag ito, ngunit sobra ang ingay na malilikha, kaya sinabi ni Donnie kay Minjun na gumawa ng maraming ingay sa karaoke room para matakpan ito. Samantala, patuloy sina Mansik at Sunny sa pagsusuri sa mga abandonadong gusali na kanilang nahahanap. Kalaunan ay nahanap ni Mansik ang lokasyon kung saan huling nag-drill si Donnie para kay Stro, habang pumunta naman si Sunny sa hotel at nagulat nang makita si Sumin dahil sarado dapat ang nasabing gusali. Ipinaliwanag ni Sumin na kakabukas lang ng hotel, habang pasikretong pinindot ang alarm, ngunit hindi ito natanggap ng grupo dahil sa naputol na kable. Hindi niya maaaring pigilan ng pulis na tumingin sa loob ng hotel, kaya hinintay niyang makarating ito sa hallway upang gamitin ang radyo para sabihan ang mga kasama. Habang nagmamadaling itinatago ng grupo ang kanilang tinatrabaho, dinistract ni Minjun ng pulis sa pamamagitan ng malakas na pagkanta. Sa sandaling makarating si Sunny sa basement, nakasarado na ang tunnel at naabutan na lang sina Donnie na nagkukunwaring inaayos ang imburnal. Pakiramdam ni Sunny ay nakita na niya ang mukha ni Donnie, kaya nagsinungaling si Donnie at sinabing madalas siya sa istasyon ng pulis upang sunduin ang lasinggero niyang tiyuhin na si Mr. Nam. Dahil walang nakitang kahina-hinala ay umalis na si Sunny, at agad na bumaba si Sumin upang ayusin ang nasirang kable. Ngunit biglang nagkaroon ng aksidente na nagdulot ng pagsabog, dahilan upang matrap sa loob ng tunnel sina Sumin at Jason. Iniisip na patay na sila, gusto ni Minjun na tumakas na dala ang kanyang pera, at nais na ring sumuko ni Donnie nang malaman na na-expose nila ang isang gas pipe. Gayunpaman, hindi sumuko si Mr. Nam at nagsimulang maghukay, umaasang buhay pa ang kanyang mga kasama. Naging tama ang kanyang desisyon, dahil buhay pa ang dalawa at naghuhukay rin sa kabilang bahagi, dahilan upang makaligtas sila at makaalis ng magkakasama. Samantala, tumawag ng backup si Mansik upang ipakita sa kanyang mga superior ang natuklasan. Namangha sa kanyang nakuhang ebidensya, sa wakas ay pumayag na ang kanyang boss na mag-deploy ng mga tauhan upang suriin ang lugar at hulihin ang mga moles. Pagkalipas ng ilang araw, biglang narinig ni Donnie ang alarma at nakita si Minjun na tinatangkang tumakas dala ang pera. Naabutan siya ni Donnie at sinimulang bugbugin para sa paglagay niya sa grupo sa alanganing sitwasyon, at sumama si Jason sa pagbugbog, ngunit kalaunan ay inawat sila ni Mr. Nam. Ipinaliwanag ni Minjun na mayroon siyang anak na may sakit na nangangailangan ng treatment, kaya sinubukan ni Mr. Nam na kumbinsihin si Donnie na pahintulutan na ito, ngunit biglang may napagtanto si Donnie. Agad niyang hinanap si Sumin at nakumpirmang siya ang nag-trigger sa alarm, dahil siya ang nagbabantay sa mga kamera upang bantayan ang mga galaw ng kasama at magsumbong kay Junwoo kung may lalabag man sa mga patakaran. Kalaunan ay lumitaw sa silid si Junwoo kasama si Stro at mga tauhan nito, upang ipaalala sa grupo ni Donnie ang kontrata. Dahil wala naman talagang tumakas, binigyan niya sila ng pangalawang pagkakataon, ngunit ngayon ay mayroon na lamang silang 10 araw para tapusin ang trabaho kung nais nilang mabuhay. Maya-maya, pinarusahan si Minjun para sa kanyang tangkang pagtakas, at itinigil lamang ito ni Junwoo nang tinanggap ni Minjun ang isang deal. Binigyan siya ng isang telepono upang pasikreto niyang i-report ang lahat kay Junwoo habang nagtatrabaho sila. Madaragdagan pa ng 100,000 ang kanyang pera kung magiging maayos ang kanyang gagawin. Kalaunan ay ipinagpatuloy ng grupo ang trabaho, kung saan patuloy rin si Mr. Nam sa pag-inom ng kanyang pills. Dahil nangungulit ang kanyang mga kasama na manghingi, sa wakas ay inamin niya na para sa cancer ang mga gamot na ito. Samantala, nagsimulang kumilos ang mga pulis upang hanapin sila gamit ang mga metal detector, at noong makakuha sila ng signal, gumamit sila ng excavator upang maghukay. Nakita ni Sumin ang lahat sa CCTV at agad na pinindot ang alarm, kaya mabilis na kumilos ang mga lalaki upang alisin ang mga gamit sa tunnel. Tinangka ni Donnie na bumalik sa tunnel upang kunin ang kanyang naiwang relo, ngunit tinamaan siya ng gas leak na resulta ng paghuhukay ng mga pulis, at nawalan siya ng malay bago tuluyang bumagsak.
Tumanggi muli si Mr. Nam na iwan siya, kaya nagsuot siya ng mask upang iligtas si Donnie, habang minomonitor naman ni Sumin ang mga pulis, na ngayon ay umaatras na matapos mapagtanto na tinatamaan nila ang mga tubo ng gas. Kalaunan, ibinahagi ni Mr. Nam kay Donnie ang ilan sa kanyang painkillers at humiling sa kanya ng pabor, dahil nais niyang pumunta ng ospital upang bisitahin ang kanyang asawa na may surgery ngayong araw at kailangan ng paunang bayad. Parehong tumanggi si Sumin at Donnie na itaya ang kanilang kaligtasan, ngunit kinagabihan ay nagbago ang isip ni Donnie. Tinanggal niya ang kanyang relo at sinimulang basagin ang sahig ng basement upang makapasok sa imburnal at pasikretong makapunta si Mr. Nam sa ospital. Nakita sila ni Minjun at sinaway sila, kaya ipinaliwanag ni Donnie na hindi niya maaaring balewalain ang huling hiling ng isang taong malapit ng mamatay. Tinanggap ni Minjun ang paliwanag, at nagpasya siyang sumali upang maipatingin niya rin ang kanyang nasunog na paa. Pinagmamasdan sila ni Sumin mula sa mga security camera, ngunit imbes na alertohin si Junwoo, naglagay siya ng lumang recording sa mga camera. Gumana ang kanyang ginawa dahil hindi naghinala si Junwoo nang suriin niya ang mga footage mula sa kanyang tablet, ngunit sinira ito ni Minjun nang magpadala siya ng mensahe patungkol sa kanilang plano. Bago pa siya makapunta sa hotel, kinumprunta siya ng isang loan shark na nagbanta sa kanyang buhay kung hindi siya makakabayad. Gayunpaman, tumugon lamang si Junwoo sa pamamagitan ng pag-umpog sa ulo ng lalaki sa bintana. Pagbalik sa tatlo, nakarating sila sa imburnal, kung saan nagulat si Mr. Nam nang madiskubre na ito pala ang lumang US Army sewer na puno ng mga utility pipes. Kalaunan ay nakakita sila ng manhole at lumabas dito, ngunit huli na pala silang makarating sa ospital dahil patay na ang asawa ni Mr. Nam. Samantala, isang matandang babae ang tumawag ng pulis upang ireklamo ang mga basura na itinapon sa kanyang hardin, at napansin ni Sunny na ito ang mga winasak na sahig sa basement ng hotel. Hindi makapaniwala si Mansik na nagpaloko ang kanyang partner sa palusot ng mga kawatan, at naghanda para mas mag-imbestiga pa. Samantala sa ospital, nagpasya si Minjun na manatili upang ipatingin ang kanyang mga sugat sa binti, habang bumalik naman sina Donnie at Mr. Nam sa hotel. Sa kasamaang palad, nakaabang na pala si Stro at kanyang mga tauhan sa kanilang pagbabalik, kung saan nahuli na rin nila si Sumin at Jason. Nagmakaawa si Mr. Nam at ipinaliwanag ang sitwasyon ng kanyang asawa, ngunit hindi siya pinansin ni Junwoo at sinipa pa siya. Dahil dito, tumanggi na si Donnie na magtrabaho pa para sa kanya, ngunit nang tangka na silang aalis, pinagbantaan ni Junwoo ang kanyang ina. Ngayon ay wala nang ibang choice ang grupo kundi ituloy ang operasyon sa ilalim ng pagbabantay ni Stro, at kasama na rin nila si Sumin bilang parusa sa kanya. Walang tigil na pinatrabaho sila ni Stro, at kalaunan ay hindi na kinaya ni Mr. Nam at tuluyang bumagsak. Sinubukan ni Donnie na ipagtanggol siya, ngunit nagalit si Stro at nagkaroon ng away. Nanalo ang grupo ni Donnie at tinangka nilang umalis upang dalhin si Mr. Nam sa ospital, ngunit lumitaw ang mga tauhan ni Stro para pigilan sila. Agad na kinuha ni Donnie ang tangke ng gas at welding machine upang gumawa ng apoy, kaya napilitan ang mga kaaway na umatras. Gayunpaman, biglang dumating si Junwoo na ngayon ay may hawak ng baril. Sinubukan ni Mr. Nam na agawin ang baril mula sa kanya, ngunit naging dahilan lamang ito upang mabaril siya at mamatay. Sunod na binaril ni Junwoo si Jason sa balikat bilang babala, at nang nagtangka si Donnie ay nabaril din siya. Sa sandaling iyon, dumating sina Mansik at Sunny sa hotel, dahilan upang tumakas sina Junwoo at kanyang tauhan upang hindi mahuli. Nang makaalis sila, nagising si Donnie na buhay pa pala, matapos natamaan ang kanyang relo, imbes na ang kanyang katawan. Kasama si Sumin ay agad nilang tinulungan si Jason na makatayo upang tumakas gamit ang imburnal. Habang naghihintay ng backup, nakita ni Mansik ang drill bit at mas nakumbinsi na kagagawan ito ng mga moles. Pumunta sina Donnie sa lugar ni Daehan, kung saan naroon na rin ang ina ni Donnie upang maging ligtas mula kay Junwoo. Naghinala si Sumin na ginagawa ito ni Junwoo upang mabayaran ang utang niya sa loan shark. Kalaunan ay tinawagan sila ni Junwoo upang pagbantaan muli sila kung hindi matatapos ang trabaho. Tinawagan rin ni Junwoo si Minjun upang sabihan siya na ipagpatuloy ang pagbibigay ng impormasyon, at inalerto rin siya patungkol sa mga pulis. Ngunit huli na ang lahat, dahil nakarating na sa ospital ang mga pulis at hinabol si Minjun. Biglang lumitaw si Donnie upang iligtas siya at hindi tuluyang umamin sa mga pulis, at inalok muli siyang bumalik sa team para maghiganti kay Junwoo. Di nagtagal, sa tulong ni Daehan at ng metal detector nito, gumawa ng plano si Donnie gamit ang mga utility pipes na nabanggit ni Mr. Nam upang ibahin ang direksyon ng langis. Ang kanilang unang hakbang ay ang makipagkita kay Junwoo upang i-offer ang langis kapalit ng 5 milyon, at noong pumayag ito ay sinimulan na nila ang operasyon.
Gumawa sila ng butas sa lupa at tinakpan ito ni Dehan gamit ang container, samantalang si Sumin naman ay naglagay ng mga kamera sa paligid ng sewer habang kasalukuyang nagdi-drill ang mga lalaki. Nagpahinga sandali si Minjun ngunit ginamit niya ito upang makipagkita kay Straw at iulat ang mga nangyayari. Dahil hindi nagtitiwala sa kanya, sinundan siya ni Donnie at nakumpirma ang kanyang panloloko, gayon din ang presensya ni Sunny at Mansik sa lugar, na tinatrack pala ang kanilang lokasyon gamit ang telepono. Tumakbo sa kakahuyan si Donnie upang iligaw ang mga pulis, ngunit nadapa siya at tumama sa isang bato. Samantala, bumalik sa trabaho si Minjun, kung saan naglagay siya ng mga kamera upang masubaybayan sila ni Junwo. Matapos maalis sa pagsunod ang mga pulis, bumalik si Donnie sa kanyang grupo at naghanda upang iredirekta ang langis. Nakita ni Sumin ang dalawang pulis sa imburnal, ngunit hindi na nila maaaring itigil ang pag-drill kung ayaw nilang madetect ng planta na nagmumonitor sa pressure ng mga tubo. Nagpasya silang isagawa ang Plan B, kung saan magdi-drill si Jason at Dehan ng ibang pader upang ma-distract ang mga pulis. Naging maayos ang plano, ngunit hindi na kayang ipagpatuloy ni Donnie ang pag-drill, kaya ginabayan niya si Minjun sa huling hakbang upang tapusin ang trabaho. Binuksan ni Donnie ang valve upang magpadala ng langis sa tangke ng factory, kung saan naroon si Junwo at kanyang mga potential buyer. Binuksan niya rin ang isang gripo upang makumpirmang dumating na ang langis, ngunit isinara niya rin ang valve upang sabihin kay Junwo na makukuha niya ang lahat ng ito sa oras na mabayaran sila. Samantala, ang paghabol ng mga pulis ay natigil noong napilayan si Sunny at kinailangang dalhin sa ospital. Gayunpaman, hindi sumuko si Mansik matapos makatanggap ng litrato sa bagong drilling site. Habang naghahandang makipagkita si Donnie kay Junwo, niloko muli sila ni Minjun at binuksan ang mga valve. Nahuli siya sa akto ni Donnie at binugbog siya, bago sirain ang mga kamera. Dumating rin ang iba pang mga kasama, kung saan ipinaalam nila kay Minjun na nag-iwan ng pera si Mr. Nam para sa kanyang anak, na nagparamdam sa kanya ng kahihiyan dahil sa pagtataksil. Matapos higapos si Minjun, nakipagkita si Donnie kay Junwo at ipinakita kung paano i-operate ang mga valve. Ngunit imbes na bayaran sila, tinawag ni Junwo ang kanyang mga tauhan upang bugbugin sila at mapasakamay ang langis ng libre. Nagawang makawala ni Minjun mula sa pagkakagapos, at tinulungan si Donnie na kalabanin ang mga lalaki bago tuluyang tumakbo paalis. Sa itaas, pumasok ang ilang thugs sa container, kaya ginamit ni Dehan ang forklift upang itaob ito, dahilan upang makaligtas ang kanyang mga kasama na dala ang pera. Nanatili ng sandali sa imburnal si Donnie na may hawak ng baril, na kanyang ginamit upang pagbantaan si Junwo. Sa sandaling iyon ay biglang lumitaw si Mansik, kaya inihagis ni Donnie sa kanya ang baril upang ma-distract siya at sinabing hulihin si Junwo bago tuluyang umalis. Sa kasamaang palad, nang bumalik siya sa kanyang team, nahuli na pala silang lahat ng tauhan ni Straw. Binugbog ng mga thugs si Donnie bago siya dalhin at kanyang mga kasama sa pipe room, kung saan nahuli na rin si Mansik. Binuksan ni Junwo ang mga valve upang punuin ang kanyang mga tangke, at saka naglagay ng mga bomba sa imbakan ng langis sa likod ng mga tangke ng tubig. Kapag pinasabog niya ang lahat ng iyon, masisira ang mga pipeline at mawawala sa serbisyo ang pangunahing imbakan ng langis ng bansa, na magpapalakas sa kumpanya ni Junwo bilang nag-iisang nagbebenta sa merkado. Ang napakalaking pagsabog na iyon ay makakapatay rin ng daan-daang tao, ngunit walang pakialam si Junwo basta kumita siya, at magmumukha itong isang nabigong pagnanakaw ng mga moles. Tinangka ng grupo na tumakas, kung saan ginamit nila ang welding machine at ang lighter ni Sumin upang gumawa ng apoy at sunugin ang mga lubid. Nang makalaya na silang lahat, kinuha ni Donnie ang mga bomba at inihagis ito sa walang laman na utility corridor bago tumalon sa tubig upang maiwasan ang pagsabog. Pinasabog ni Junwo ang mga bomba sa mga tangke upang ipagpatuloy ang kanyang plano at alisin si Straw at ang kanyang mga tauhan upang hindi siya mabunyag, ngunit mas maliit ang nangyaring pagsabog kaysa sa inaasahan, at tubig lamang ang lumabas mula sa mga tangke. Lumalabas na habang lahat sila ay nag-aaway, pinalitan ni Minjun ang mga valve at pinasok ang tubig sa mga tangke sa halip na langis. Nagawang makalabas sa imburnal ng team at ni Mansik, at habang humihingi siya ng backup, dumating sina Junwo upang maghiganti. Nagkaroon ng huling pagtatalo ang dalawang grupo, kung saan ginamit nila ang lahat ng makitang bagay bilang sandata. Nagawang matalo ni Donnie si Junwo at tinangka na siyang patayin, ngunit nagawa siyang pigilan ni Mansik sa pagiging mamamatay tao. Sa wakas ay dumating na ang backup ni Mansik, kung saan dinakip ang lahat ng sangkot sa kaguluhan. Pagkalipas ng 3 taon, pinalaya ang grupo sa ilalim ng probation at nagpapatakbo na ng sarili nilang tindahan. Gayunpaman, nang bumisita si Mansik sa kanila, naabutan niya silang nagdi-drill sa pader ng basement.
Hindi niya sila pinaniwalaan nang sabihin nilang inaayos nila ang imburnal, na nagsimula muli ng pagtatalo tulad lang ng dati. Maraming salamat sa panonood, sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutan mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong Tagalog movie recap.